Muling lumipat ang eksena sa loob ng sikretong mundo. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Immortal Sect, may mga ibong masayang lumilipad. May mga banayad din hangin na pumapasok sa loob ng bulwagan. Sa loob ng bulwagan, nakaupo si Wang Feng sa kanyang upuan at malakas na tinawag si Daemon Xuanxia. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatayo na si Daemon Xuanxia sa harap niya. Naalala niya ang jade pendant na ibinigay sa kanya ni Ling Fiyu at nagtanong, bago ka ikinulong sa Pillar of Divine Punishment, narinig mo na ba ang tungkol sa pamilya Ling ng Ling Fiyu? Nagulat si Daemon Xuanxia at naalala ang isang bagay. Sect Leader, ang pamilya Ling na tinutukoy mo ba ay ang pamilya Ling ng Jiaofeng City? Dahil parang may alam si Daemon Xuanxia, nagtanong siya, may alam ka ba? Kumunot ang noo ni Daemon Xuanxia at nagsimulang magkwento. Ang pamilya Ling ng Jiaofeng City ay hindi maituturing na nangungunang pamilya sa Jiao Empire, ngunit isa silang sinaunang pamilya na may halos 5,000 taong kasaysayan. Sinasabi na hindi masyadong umuunlad ang pamilyang Ling dahil sa isang kayamanan na kanilang minana sa bawat henerasyon. Ngunit ang mga inapo lamang sa pamilyang Ling na may tunay na dalisay na dugo ang maaaring mag-activate ng kayamanan. Kapag na-activate na, magbabago ng lubusan ang pamilyang Ling. Madali silang magiging nangungunang pamilya sa mundo. Nakangiting naisip ni Wang Feng, ano bang swerte ang meron ako? Nagre-recruit lang ako ng mga disipulo pero puro may malalaking swerte. Itinaas ni Daemon Xuanxia ang isang kamay at nagsalita. Siyempre, isa lang itong alamat na naikwento sa maraming tao. Ngunit sa tingin ko, ang pamilyang Ling na biglang tinarget at winasak ay may kaugnayan sa alamat na yon. Bulong ni Wang Feng, kayamanan na kinainggitan ng iba. Sumang-ayon siya sa sinabi nito. Malamang na tama ang analisis mo. Tumayo si Wang Feng. Kung sumali na si Ling Fiyu sa Immortal Sect, natural lang na maging bida ako para sa kanya. Ang mga tao ni General Lin ay simula pa lamang. Sinumang sumira sa pamilyang Ling ay hindi makakatakas. Nakangiting nagpakumbaba si Daemon Xuanxia. Ang pagpasok ni Ling Fiyu sa Immortal Sect ay ang pinakamalaking swerte ng buhay niya. Sa isip niya, ang makakapit sa malaking hita ng Immortal Sect ay swerte ko na sa buong buhay ko. Inutusan ni Wang Feng si Daemon Xuanxia na huwag sabihin kay Ling Fiyu ang kanilang pinag-usapan. Kailangan niyang maging masipag sa pagsasanay. Kapag naging bihasa na siya, personal na ipag-uutos ng sect leader na payagan siyang maghiganti para sa kanyang buong pamilya. Sumunod si Daemon Xuanxia ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, tinawag ni Wang Feng si Daemon Xia na tawagin ang lahat ng elder at disipulo ng sekta. May sasabihin siya sa lahat. Pagkatanggap ng utos, naging sinag ng pulang liwanag si Daemon Xuanxia at mabilis na umalis. Nang wala ng tao sa bulwagan, tinawag ni Wang Feng ang sistema upang ipakita ang mga mensahe na hindi pa niya nababasa noon. Congratulations, host! Napatay mo na si General Lin at General Lin Jun. Ito ang unang pagkakataon na napatay ng host ang isang eksperto sa Xuanhuang Realm at isang hukbo ng mga alipores. Ang sistema ay espesyal na gagantimpalaan ang host ng isang random summon opportunity at 30,000 sect points. Biglang nagbago ang kulay ng sistema at naging pula. Nagulat si Wang Feng. Dahil napatay ng host si General Lin, nagalit ang Jiao Great Emperor sa host. Automatikong i-activate ng sistema ang misyon ng pagiging magkaaway. Pagkatapos basahin ang mensahe, nanlaki ang mga mata ni Wang Feng. Ano ang kaaway na misyon? Sumagot ang sistema, kapag nagsimula ang misyon, automatikong ituturing ang Jiao Empire bilang kaaway. Kung lumabas ang misyon ng pagiging magkaaway, at makumpleto ng host o ng mga disipulo ng Immortal Sect ang misyon, makakatanggap sila ng mga gantimpala ng misyon. Ipadadala na ngayon ng sistema ang unang kaaway na misyon sa host, pangunahan ang mga disipulo ng sekta para sumali sa pagtitipon ng banal na demon na isinagawa ng Jiao Empire at makuha ang unang pwesto. Sa system board, lumabas ang 4 na mukha na maaaring sumali sa pagtitipon, Mu Yunfei, Ling Fiyu, Li Qing at Li He. Hindi ko alintana ang proseso.
Kailangan lang magkamit ng unang pwesto sa pagtitipon ng mga disipulong ito. Bilang karagdagan, pagkatapos makamit ang unang pwesto sa pagtitipon, galitin ang Jiao Great Emperor. Gantimpala ng misyon, 5 random summon opportunity at i-unlock ang bulwagan ng misyon sa loob ng sekta. Kaugnay na misyon, habang sumasali sa pagtitipon, subukang kunin ang mga namumukod tanging disipulo mula sa iba't ibang sekta, maliit man o malaki, upang sumali sa Immortal Sect o wasakin sila upang agawin ang kanilang kapalaran. Sa bawat pagkakataong makakuha ka ng isang talented disciple o puksain ang isang talentadong disipulo upang agawin ang kanilang kapalaran, gagantimpalaan ka ng isang tiyak na bilang ng sect points. Nakadepende. Ang tiyak na halaga sa talento ng taong iyon. Pagkatapos basahin ito, sinumpa ni Wang Feng ang sistema. Tama nga, basura ang sistema. Bigla na lang akong nagagalit at ginagalit ang Jiao Great Emperor. Kung ordinaryong tao ako, baka hindi na ako mabuhay ng matagal. Ngumiti si Wang Feng. Ngunit medyo interesado ako sa gawain ito ng pang-aasar. Nagtanong siya sa sistema, paano mo inaagaw ang kapalaran? Kapag napatay ng host o ng mga disipulo ng sekta ang talented disciples, otomatikong iaagaw ng sistema ang kanilang kapalaran, kaya hindi mo na kailangang gumawa ng kahit ano. Kung ganun, maginhawa nga. Hinimas niya ang kanyang baba. Pagkalipas lang ng 10 araw magsisimula ang pagtitipon. Sa kasalukuyang kasanayan ng mga disipulo ng Immortal Sect, para makamit ang unang pwesto sa pagtitipon, baka medyo ilusyonado tayo. Ngunit saktong nag-utos ako ng pagtitipon ngayon, kaya ito ang tamang panahon para pataasin ko ang kasanayan ng mga disipulong ito. Makalipas ang ilang sandali, maraming tao ang dumating sa pangunahing bulwagan. Tumayo sila sa harap ni Wang Feng, nakalahad ang mga kamay at magalang na nagsalita ng sabay-sabay. Pagbati, Sect Leader. Nang dumating na silang lahat, ipinaalam ni Wang Feng, sa loob ng 10 araw, dadalhin ko ang mga disipulo ng sekta para sumali sa pagtitipon. Kaya, para pataasin ang lakas ng mga disipulo, 3 elder, pumili kayo isa-isa ng isang disipulo sa 3 tao na sina Li Qing, Li He, at Mu Yunfei. Nagulat ang 3 nang marinig ang nakakagulat na impormasyon. Pero pagkatapos ng pagkabigla, tuwang-tuwa sina Mu Yunfei at Li Qing. Hindi nga nagsisinungaling si Sect Leader. Talagang may isang Xuanhuang realm na magtuturo sa amin. Anak ng nanay ko, malapit na akong lumipad. Dahil nakapagdesisyon na ang Sect Leader, hindi na nag-atubili si Ximen Piaoxu. Ipinakita niya ang kanyang malamig na mukha at itinuro si Mu Yunfei. Pinipili ko siya. Dahil may pumili na, hindi na nagsalita si Wang Feng at masayang sumang-ayon. Tahimik na nakatayo si Jiao Yu sa likod ni Li Qing at ipinatong ang kanyang kamay sa ulo nito. Tinitigan niya ito ng may matalim na mata. Pipiliin ko ang batang ito. Nang marinig ni Li Qing ang boses na yon, napalitan ng matinding takot ang kanyang pananabik. Pagkatakot at pawis, dumadaloy ang sipon. Sa sinabi ni Daemon Xuanxia, napakalakas ni Elder Jiao Yu, pero hindi siya masyadong nagsasalita. Bukod dito, may bonus pa siyang pagiging marahas. Pagkatapos matamaan ng atake ni General Lin, halos mamatay na siya. Kung tuturuan siya ni Elder Jiao Yu, hindi ba't palagi na lang siyang mapapahamak sa buhay niya? Pagkatapos pumili ng kanilang mga disipulo, dahan-dahang lumapit si Wang Feng kay Yan Shisan. Okay, 2 na lang ang natitira. Elder Yan, papayag ka bang tanggapin si Li He bilang iyong disipulo? Hindi sumagot si Yan Shisan at pumikit, pagkatapos ay umiling. Ganoon din si Li He. Umuso siya, naiinis. Isang napakalakas na eksperto sa Xuan Emperor Realm, kailangan ba niya ang gabay ng isang eksperto lang sa Xuanhuang? Nakita ni Wang Feng na walang gustong magbigay daan. Pinagpapawisan siya. Hindi madaling pamahalaan ang isang malakas na koponan. Bukod pa rito, lahat ng elder na ito ay may lakas at syempre, sobrang taas ng ego nila. Si Li He naman ay eksperto sa Xuan Emperor Reincarnation, kaya hindi maliit ang ego niya. Kung hindi ako makakahanap ng tuturuan sa kanya, baka hamakin niya ako. Naisip niya ito at mumiti.
Kung ganon, tatawag ako ng isa pang elder. Lumabas ang system board sa harap niya. Gamitin ang summon opportunity minsan,